breaking news ngayon sa AFP modernization. May malinaw na contrast sa takbo ng dalawang major defense projects ng Pilipinas. Ang isa ay maayos at on schedule, habang ang isa naman ay patuloy na nahaharap sa seryosong delays at structural problems. Ayon sa isang industry source, ang unang C-130J-30 Super Hercules Heavy Tactical Transport Aircraft ng Philippine Air Force ay inaasahang lalabas na ng production line ng Lockheed Martin sa loob ng mga susunod na linggo. Ibig sabihin, nasa final phase na ng production ng aircraft. Isang malinaw na indikasyon na tuloy-tuloy at kontrolado ang execution ng proyekto. Matatandaan na ayon sa Department of National Defense, July 2026 ang target delivery ng unang C-130J-30 at base sa kasalukuyang production status, mukhang realistic at kayang maabot ang timeline na ito. Para sa PAF, isa itong malaking panalo. Ang C-130J-30 ay hindi lang kapalit ng lumang aircraft, ito ay major capability upgrade. May mas malaking payload, mas mahabang range, at mas mataas na operational efficiency. Sa konteksto ng disaster response, troop deployment at strategic airlift, ang C-130J-30 ay isang critical asset, hindi optional. Sa ngayon, ang proyektong ito ay maituturing na isa sa pinakamaayos na pinapatakbong acquisitions sa ilalim ng AFP modernization. Ngunit habang maayos ang balita sa Philippine Air Force, ibang usapan ang lumalabas sa Philippine Navy. Lumabas ang latest photos ng unang landing platform dock o LPD na ginagawa ng Indonesian shipbuilder na PT PAL, kung saan makikita ang assembly ng block sections sa dry dock. May nakikitang progreso pero malinaw din na malayo na ito sa original schedule. Sa ilalim ng orihinal na kontrata, 2025 ang target delivery ng LPD-1. Subalit dahil sa delays, napilitan ang Department of National Defense na aprobahan ang amendment ng kontrata na nagtutulak ng delivery papuntang late 2026. Isang malaking adjustment na nagpapakita na may seryosong problema sa execution ng proyekto. Ayon sa mga sources na pamilyar sa kontrata, underpriced umano ang proyekto mula pa sa simula. Hindi umano na-consider ng PT PAL ang sariling production capacity, tumataas na cost ng materials at ang epekto ng sabay-sabay na major defense programs. Dahil dito, nahirapan silang mag-procure ng critical materials at subsystems na siyang nagdulot ng sunod-sunod na delays. Mas lalong naging komplikado ang sitwasyon dahil umaasa na ngayon ang PT PAL sa kita mula sa ibang proyekto, gaya ng Merah Putih class frigate program ng Indonesian Navy para mapanatili ang cash flow. Isa itong red flag sa defense shipbuilding, kapag ang isang contractor ay napilitang gumamit ng external projects para tapusin ang kontrata, ang schedule ang unang nasasakripisyo. Ang LPD ay hindi simpleng barko. Ito ay strategic platform para sa amphibious operations, troop and vehicle transport, command and control, at disaster response. Sa isang archipelagic country tulad ng Pilipinas, ang patuloy na delay ng LPDs ay direktang tumatama sa operational readiness ng Philippine Navy. Ngayon, ang malaking tanong, kaya bang laihatid ng PT PAL ang LPD by late 2026? May nakikitang progreso sa shipyard, pero base sa financial at production issues na lumalabas, hindi pa rin ito siguradong mangyayari ng walang karagdagang delays. Sa kabuuan, malinaw ang sitwasyon. Ang C-130J-30 program ng Philippine Air Force ay patunay na kapag tama ang supplier, tama ang pricing at malinaw ang requirements, kayang-kaya ng Pilipinas ang maayos na modernization. Samantalang ang LPD program ng Philippine Navy ay nagsisilbing babala kung paano ang maling costing at overstretched shipbuilders ay maaaring magpahina sa national defense capability. Sa tingin nyo ba,
Kaya pang habulin ng PT PAL ang late 2026 delivery o may panibagong delay na naman tayong haharapin? I-drop ang opinion nyo sa comments. I-like ang video kung gusto nyo ng ganitong klaseng diretso at walang paligoy-ligoy na defense analysis. Mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mga susunod na breaking military updates, procurement analysis at AFP modernization reports. This is Philippine News. Maraming salamat at kita-kits sa susunod na video.